Gawin live. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Front cam muna gagamitin ko ngayon. Kasi gusto ko mabasa yung mga komento ninyo. Front cam muna gagamitin ko ngayon. So, meron daw question galing sa sa isa sa mga customer ko rito. Sige, brother, go. Sir, actually, wala naman ako. Si Kutsinta Girl dumaan. Siya yun, si Kutsinta Girl. Oh. Wala naman akong balak magtanong kung ano man. Gusto ko sanang kumain ng Paris. Okay. Tapos nung lumakapit ako dito, nakita kita, sir. Ako, parang pamilyar. Sa social media. Oh. Kaya sabi ko, alam mo kasi nakikita ko nung mga previous post mo dati, nasa ano ka? Tondo. Junk shop. Yung nasa Tondo ko. Focus mo. Ngayon, nakita ka na dito. Ano ko lang naman. Ito ba yung bagong pinagkakitaan na meron ka ngayon, sir? Pwede man na rin sabihin pinagkakakitaan, pero hindi talaga ito yung pinagkakakitaan. Hindi naman talaga totoo legit na negosyo ito eh. Hindi legit na negosyo ito. Ito yung pagtuturo ko sa mga tao paano gumawa ng 1 milyon mula sa wala. Galing ako sa Tondo, piso lang yung dala ko ron. So pinakita ko sa mga tao kung paano kumita ng pera mula sa piso. Nag-end up kami with almost 30,000 pesos. Unang buwan pa lang yun, nung nasa Tondo ko. So pagkatapos nun, pahinga ako ng 2 buwan. And then, from 50,000 pesos, sinimulan ko ngayon itong hanap buhay nito. Tapos pinapakita ko sa mga tao paano gumawa ng 1 milyong piso. Pero hindi ito hanap buhay ko, brother. Meron ako mga hanap buhay na nasa labas ng social media. Technically, ito ay charity. Pinapakita ko sa mga tao ng libre kung paano gumawa ng 1 milyon. Ngayon, pwede mo sabihing business, pwede na rin siguro. Pero hindi ko naman kailangan yung barya-barya na kinikita rito. Kasi, diretso, sobrang hirap nitong hanap buhay na to. Mas madali yung ginagawa ko sa labas nito. Mas mahirap pa yung social media kaysa sa tunay na mundo. Yun ang sagot ko ron. Pinapakita ko sa mga tao kung paano gumawa ng pera, kung paano gumawa ng 1 milyong piso mula sa pagiging wala. Kasi, sige mo, hindi ka ba nasusuyaro sa mga influencer sa social media na sobrang dami nila, turo ng turo, ang dami-dami pinagsasabi, tapos wala namang pinapakitang actual. Wala silang pinapakitang actual, basta tuturo lang nila sa'yo, tapos hindi mo naman alam kung gumagana o hindi yung mga pinagtuturo nila. Hindi mo rin alam kung ginagamit ba nila o hindi yung mga strategy na pinagsasabi nila. Ayan, ako mismo, eksakto, pinapakita ko mano-mano kung paano gumawa ng 1 milyong piso mula sa pagiging wala. And generally, ganun ang maraming Pilipino eh. May mga Pilipino nga, uto-uto eh. Willing silang magbayad sa kung sino man para lang matuto sila kung paano gumawa ng pera. Tapos hindi naman sila sigurado kung gumagana ba yung mga strategy, hindi rin sila sigurado kung tailor-fitted ba sa kanila o kung lapat ba sa kanila yung mga pinagtuturo na strategy ng mga nagpapabayad para kuno maging milyonaryo ka. Ngayon ako naman, ang ginagawa ko, pinapakita ko sa mga tao kung paano unang-una tatalinuhan mo, pangalawa pagtatrabahuan mo, pangatlo pag-iipunan mo hanggang umabot ka sa 1 milyong piso. Yun ang sagot ko. Okay lang naman. Okay. Amiss na ako kasi hindi ko na-expect na magpaparis ako, tapos nakita kita na bibigay ng motivation. Salamat sa oras mo, brother. Na-appreciate kita at pumunta ka. May follow-up question ka? Okay, sige. Shoutout ka muna. Baka sino gusto mong batiin? Okay, siguro shoutout sa mga nakakakilala sa akin. Pero maliban dyan, hindi ko na-expect na makikita ko ito, sir. Medyo kayo na sabi ko, uy, parang ito yung sir na nasa social media, tapos hindi ko naman inaasahan dyan. Yeah, hindi ko rin inaasahan na magkikita tayo dito eh. Yes, 100 po sa 1,000. Okay, talo, brother, may 10 piso ka. Kuya, 10 piso ka. Di ba, baka meron. Para na bigyan kita 900. Okay. Prepare ko yung cellphone ko para magpa-picture sa'yo. Sige na ka na. Hindi ko naman talaga kaya magpa-pictures, pero since na hindi ko nga inaasahan na makita ka rito. Okay. Opportunity na rin. Okay. Kung sakaling panigurado, ipopost ko. Teka muna pala, na-realize ko, hindi pala naka-on to, Gail. Bigay mo yung mic mo, hindi naka-on. Ayun, thank you very much. 10 piso. Ayun, sakto. Okay, sige. Tingnan tayo na. Picture muna tayo. Ilang extra rice po? Wala. 214. Sa ba? 1, 2. Okay. Thank you very much, brother. Maraming salamat sa pagbisita sa sinigangan ko. Okay, sa 1,000 Wala parisan, sinigangan. 900 po. sinigangan. Yung parisan kasi halos lahat ng kanto meron ng ganun eh. Pero sinigangan sa kanto, walang ganun. Bira yun. Birang binibenta sa kalsada, sinigang. Sabi ko, maraming tao. Sabi ko, ano yata, masarap. Nagkataon siguro isang grupo gustong kumain. Kaya sabi ko,
Kakain din. Karamihan dyan, iwaiwalay ng mga tao. Karamihan dyan, iwaiwalay ng mga tao. So far, ang pinakamarami pa lang naman na kumain sa akin, 8 magkakasama eh. So far, 10 ba? 10? Okay, 10. Salamat brother ha, ingat ka. Dahan-dahan. Kakain ka muna. Okay, sige, kain ka muna dyan. Mag-enjoy ka muna sa isang kilid. Ako huminto talaga doon. Yeah. Gusto mong kumain, kaso nga paglapit ko, Oo. pamilya ko siya. Okay. Gail, magkano sa 500? 240 po. Yun ang nagastos. Okay, sige. 260 ang sukle. Okay. Sige. Halika na, Gail. Gail, ginagawa mo yung trabaho ni Kyle. Kanina ba yung bullet? Nangingis yes, sir. Ayan, sir. Tanong naman po ito ni Leon Lee. Anong masasabi mo sa mga Ay, hindi daw naka-on yung mic. Teka lang ha, dali. Hindi daw naka-on yung mic. Wala, di naka-on from the top. Sana naka-on na. Ayan, on na ka. Ay, o nga. balik. Ayan. Okay. Front cam muna natin. Medyo malabo lang muna. Front cam ko muna para mabasa ko yung mga comments ninyo. Okay, sige. Next question. Naliligo ba ako? Hindi ako naliligo. Wala nang pinanganak ako, hindi pa ako naliligo eh. Ito ba sa ano? Ha? Kita ka sa abang parang? As much as gusto ko itang sagutin, brother, naka-live kasi ko eh. Mamaya ko na lang ikwento sa'yo. Paano ako nakagawi rito. Oh, Gil, 260. Okay, sige. Okay, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sige, next question. Gil. Yan, tanong naman po ito ni Leon Lee. Anong masasabi mo sa mga nagpa-file lang COC like Diwata? Nako, putang ina niyo. Magsipanahimik nga kayo. Tangina, kung mga negosyante ka, magsipagnegosyo na lang kayo. Huwag nyo nang pakialaman yung politika pag alam nyo namang hindi para sa inyo. Tangina, nakakaburat na lang eh. Nakakaburat. Buti na nga lang kamo, merong namamahala pa dyan para tanggalin yung mga nuisance candidate eh. Mga panggulo eh. Yung iba, puta, alam mo, diretsahan lang. Balita ko nga dyan kay Diwata, pang-apat yata siya eh. Diba? Pang-apat siya, 4th representative nung kung ano man yung yung party list na nire-representa niya. So ano ibig sabihin ngayon? Dami lang siya. Siya lang yung parang marketing arm. Papakilala, ganun, etc. bla bla, etc. para maboto. Tapos pag naboto, hindi mo naman ngayon alam kung sino mga uupong kasama niya. Pero hindi naman siya uupo kasi 3 lang naman ang upuan sa party list kapag ka nabombahan ng gusto yung party list ninyo at marami talagang bumoto eh. Maximum 3 upuan lang yan eh. So sino ngayon yung una, yung pangalawa at saka yung pangatlo? Ang kilala lang dyan si Diwata, nilagay pang pang-4. Ano ngayon ang ibig sabihin? Merong malaking possibility, dami lang si Diwata. Frontman lang siya. Pero hindi talaga siya yung uupo. Sino yung mga uupo at ano mga plataforma ng mga uupo na yun? Halika brother. Suki na ako eh. Oo nga eh. Teka, wala sa hulog dito. Yan. Okay, thank you very much brother. Maraming salamat. Okay, sige, magandang umaga sa inyo Pilipinas. Teka muna, ba't ganun? Bakit pa? Wala, ulit-ulit tayo. Teka muna, malinaw ba sa inyo kanina, Pilipinas? Malinaw ba? Type yes nga kung malinaw kanina o ngayon lang luminaw. Paki-type nga kung ngayon lang luminaw o kanina pa malinaw. Kasi naka-speaker pala ako eh. Ay, naka-speaker, ang tawag ito, naka-bluetooth pala dun sa speaker. Sa TikTok, oo daw, pero sa Facebook, Hindi, yes daw. kanina pa ba malinaw o ngayon lang luminaw? Ayan, yes, Leon Sayer. Pedre, yes. Okay. Hindi ko gets kung kanina pa malinaw o ngayon lang luminaw eh. Malinaw Okay, brother. sige. Okay. Tanong naman po ito, galing kay... Hi baby. Okay. Ayan, kay JT Free Holes TV. Okay. Brother, naniniwala ka po ba na di si Jesus ang magliligtas sa mga taong taong mapapahamak sa impyerno? Hindi si Jesus ang magliligtas sa mga taong mapapahamak sa impyerno? Oo. Kasi mapapahamak nga sa impyerno yun eh. Paano ililigtas ni Jesus yun? Yung mapapahamak nga sa impyerno eh, diba? Alam ka naman iligtas ni Jesus yung mapapahamak sa impyerno. Diba? Alam mo, habang buhay ka, 30, kung hindi ako nagkakamali, 30:18 ng Deuteronomio o 30:19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na iyon, na aking nilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Nakasulat sa Biblia yun eh. Nilagay sa harap mo yung pagpapala at saka yung sumpa, yung buhay at saka yung kamatayan.
Pero kahit inilagay sa harap mo yun at may free will ka para mamili kung ano gusto mong piliin, merong suggestion ng Diyos. Ang sabi niya, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ngayon, bahala ka kung paano ang choices na gusto mo. Pero pag napahama ka sa impyerno, alam mo na, napahama ka dahil sa sarili mong kagagawan. Ano ba gusto mo? Napahama ka na sa kagagawan mo, liligtas ka pa ni Kristo dun. Ano ka? Diba? Kaya yung siling nga dyan. Maililigtas ka lang ni Kristo kapag kapag sumasampalataya ka. Pero pag hindi ka sumasampalataya, matikas ang ulo mo sa mga kalokohan, kagaguhan. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Kung baga sa magulang, diba? Oo, sige, tutulungan ka ng magulang mo. Pero kung ikaw na yung umaalis sa poder ng magulang mo, ano pa magagawa ng magulang mo ron? Eh, nakita niyo yung parang, halimbawa, katulad nung huwag naman magagalit sa akin si Wamos, pero sikat na sikat kasi siya ngayon dahil kay Pio eh. Pero tignan mo yung tawag dito, yung asawa ni Wamos. Diba? Yung asawa ni Wamos, nakuha ni Wamos yun, parang 17 yata eh, diba? Bata pa talaga, yes. O, 17 Nag-issue niya pa nga nakuha yun. natulfo pa ba? Kaya nga, naalala ko nga yun eh, natulfo yun eh. Pero nagpatulfo kung kailan 18 na. So wala na kayo magawa magulang. Oo. Ngayon, hindi naman natin pinag-uusapan na kung ano nag-end up. Kasi mukhang okay naman so far eh. Diba? Mukhang so far so good. Wala namang problema eh. Diba? Pati na sila ng penis sa babae. Oh, good. Ayos. Hindi nag-end up ng maganda. Diba? Pero pag ayaw na talaga yung bata talaga yung mismong umaalis sa poder ng magulang, ano magagawa ng magulang dun? Eh, yung bata umaalis sa poder ng magulang, eh, tingin mo, kahit 17 anyos na nga yun. 17 anyos pa lang yun. Walang magawa yung magulang. Diba? Kita mo? Ganon yung konsepto nun. So, kung halimbawa, maiimpyerno ka, eh, dahil yun sa sarili mong kalokohan. Hindi ka pagtsatsaga iligtas ng Diyos doon, hindi ka rin ililigtas ni Kristo doon. Bakit? Kasi pinagtsagaan ka na nga ng buhay ka eh. Ano gusto mo? Kung kailan patay ka na, kung kailan maimpyerno ka na, tsaka ka pa ililigtas ni Kristo. Diba? Ang balita sa inyo! Sige, go. Next question. Tanong naman po ito, galing kay Freds. Gusto ko magnegosyo something, pero dapat pa bang mag-aral ako or magtrabaho na lang para makapag-ipon? Kung may nagpapaaral sa inyo, ulitin ko, kung may nagpapaaral sa inyo, mag-aaral kayo. Wala namang problema ron eh. Bakit? Kasi pwede ka naman magnegosyo hanggang mamatay ka eh. Mula dun sa panahong natapos ka ng pag-aaral hanggang mamatay ka, pwede ka magnegosyo. Diba? Pwede ka magnego-negosyantihan kung wala ka talagang alam. Diba? Magkunyari ka na lang nego-negosyantihan. Ganun. Pero ang pinaka-bottom line nun, simple. Kung pinapaaral ka ng magulang mo, pinapaaral ka ng gobyerno, mag-aaral ka. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Bakit? Kasi one way or the other, baka meron ka ring mapakinabangan dyan eh. Diba? For all you know, pwede ka naman magbakasyon ng 4 na taon, kunyari eh, diba? Tapos yun na yung panahon na nag-aaral ka. They consider mo lang na bakasyon yun habang, diba? Habang nag-aaral ka. Tapos magnegosyo ka kaya pagkatapos mo magano. So yun ang sagot ko ron. Alam mo, ang hirap kasi sa mga kabataan. Tangina, nahihirati kasi kayo doon sa mga tangina siraulong influencer na kailangan mo ikang magnegosyo, kailangan mo magnegosyo. Puta, napakabata mo pa para magnegosyo eh. Sino magiging guiding light mo? Diba? Sino magtuturo sa'yo ng tungkol sa buhay pag ninegosyo? Eh di bali sana kung batak sa pagnenegosyo mga magulang mo, maiintindihan pa kita dahil may nagtuturo sa'yo magulang mo eh. Pero kung hindi ka, tangina, kung wala kang kamalay-malay sa pagnenegosyo at pinapaaral ka naman ng magulang mo, unahin mo na muna yun. Tapusin mo na muna yung pag-aaral mo. Tingnan mo, magiging proud sa'yo ang magulang mo. Kaysa nag-aalatsamba kang nego-negosyantihan ka, tapos hindi pumatok yung negosyong binabanatan mo, tapos dahil di ka nakatapos, ang ending mo, construction worker ka. Nego-negosyantihan ka pa. Okay, next question. Tanong po ni Tadash, may minahal ka na ba kuya at iniwan ka? Paano ka nakamove on? Ba't ganyan yung mga tanong ganyan? Ang inang yan. Yung mga unang... Parinig daw, sir. Ang ina nyo talaga. Yung mga unang naging jowa ko, hindi ko nga makakalimutan eh. Yung pinakaunang-unang jowa ko, as in talagang ever pinakauna talaga. Tangina, ginawa lang pala akong panakip botas. Putang inang yan, biktima ako, wala akong kamalay-malay. Ang trip niya pala, yung tropa ko. Kasi ex pala niya yun. Wala naman akong malay. Ang gagon tropa ko naman, hindi naman sinabing ex niya pala yun. Tapos kaya pala dumikit sa akin, kasi araw-araw kong kasama yung ex niya na tropa ko. Araw-araw, kasabay ko pang kumain. Tangina, 3 buwan lang kami nun, Brad. Pero 1 taong kong iniyakan yun. Pinatagal ng 3 buwan, tinatanong ko kung mahal ba ako, hindi makasagot. Kaya pala hindi makasagot kasi ang trip pala yung tropa ko, kaya pala nagsasama sa akin para pagkasama ko yung tropa ko, kasama rin niya yung ex niya. Putang inang yan. Putang ina talaga. Nakaka-bad trip, diba? Tangina, 1 taong ko kaya iniiyakan yun. Burot na burot talaga ako ron, sobra. Puta. Kung nalaman ko lang yung depression noong mga panahon na yun, consider ko yung sarili ko depressed. Eh hindi pa kasi uso yung salitang depressed noon eh. Ang uso lang na malungkot eh. Yun lang uso nun, salitang malungkot, sad. Yun lang, hindi nga sad boy eh. Walang boy nakadugtong eh. Basta sad lang.
Ganun, lulungkutin lang. Hindi, paano, emo pala tawag dun. Emo. Tangina, nakakaburat ang puta. O ngayon, gaga ka, asan ka ngayon? Uy! Hinayang ka na lang. Tapos bukas may ilalabas pa akong announcement. Lalo tuloy manghihinayang. Nagtatanong Ay, na natin nako. kung pinoplad niya, ano ba daw. Ito, nagsend pa siya ng 10 star para mapansin siya. Ella Chanle. Teacher Chi, ano po yung sinasabi mong aabangan namin? Ay, bukas. Sige nga, sinabi ko, abangan nyo bukas na yun, alas 8 ng gabi. Tutukan nyo na lang. May malaking announcement ako bukas alas 8 ng gabi. Nakikita nyo yung mga influencer ngayon, di ba? Nagsisitakbo sa politika, di ba? Tingnan nyo bukas, abangan nyo bukas. Malaking announcement yan, magugulat kayo. Oh, exciting. Tanong naman po ni Jeng Jing. Tangina, frustration ko kasi yun dahil sa putang inang diwata na kumakandidato. Alam mo namang finofront lang siya at pinakikinabangan lang siya ng kung sino mga batak na politikong noon pang gustong kumandidato eh. Walang makakuhang frontman. Ayan, si Diwata kinuha. Tanginang yan. Pero sir, di mo pa natapos yung, di mo nasagot yung tanong niya, paano ka daw naka-move on? Wala naman akong choice eh. Inabot ako na 1 taon nun eh. Kusa na lang humupa. Ganun. Wala, kusa na lang humupa. Isang araw parang, hindi na ako sad. Hindi na ako parang, sad. alam mo, ayoko na maging sad. Tangina mo, manghihinayang ka sa akin, gaga ka. Tangina mo, malayo mararating ko sa buhay. Manghinayang ka na lang na hindi naging tayo hanggang dulo. Hindi ko makakalimutan yun. Tanginang yun. Nakakaburat talaga yun. Burat na burat talaga ako. Yung pinakaunang jowa ko, tangina ever. As in, mula nung pinanganak ako, pinakaunang jowa ko yun. 3 buwan lang kami, tapos 1 taong kong iniiyakan. Putang ina, rebound pala ako. Tapos ang bad trip pa, wala akong malay. Pati tropa ko, hindi sinasabi sa akin na ex niya pala yun. Baka ayaw ko dumasaktan, sir. Putang ina mo, okay na sa akin yung sampal lang katotohanan kaysa sa himas ng kasinungalingan. Diba? Ewan ko, tangina, nakakaburat. O, ngayon, gaga ka, bang hinayang ka na lang ngayon. Sino ka nga ulit? Ay! Ayan. Tanong po ni Pesco, sir, hanggang anong oras daw po open yung shop mo, boss? Hanggang alas 3 na madaling araw kami rito. Hanggang alas 3 na madaling araw. Punta kayo rito, medyo maaga pa naman eh. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Jen Jeng Jing. Hello, brother, tanong ko lang, ano ba ang demurrer? Tama po ba ako? Demurrer? As in, D-E-M-U-R-E-R. Hindi ko alam. Check nyo lang sa Google. Pagka ganyan matatanong nyo sa akin yung mga exact terminologies. At ano daw pwedeng mag-file ng demurrer? Ito suggestion ko sa inyo. Pag kami tatanong kayo sa akin na 1 pirasong term o gusto nyo pang ikumpara sa isa pang term, i-google nyo na lang yan. Hindi naman ako dictionary. Hindi ako masyado matalinong tao. Maniwala ka sa akin, hindi ako masyado matalinong tao. Magaling lang ako sa palagay ko, ang isa sa mga strengths ko na pinakamalalaki, yung situational. Tanungin mo ako ng mga situational, yan, magaling ako dyan. Kung ano gagawin mo kapag ka ganito, ganyan. Mayroong mga choices, ganun. Tungkol sa buhay, magaling ako dyan. Pero tungkol sa mga terminologies, i-google nyo na lang yan. Madali lang yan. Hindi yan yung mga bagay na pinagtsatsagaan ko pang sagutin kasi, alam mo, entertainment na lang sa inyo yan eh. Pero pwede mo naman i-google yun eh. Yun ang sagot ko ron. Next question. Wala na po tayong ricer. Sige, balata natin dun. Okay. Pabili ng bago. Okay. Tanong naman po ito ni Macford Sumadja Lianes. Boss, bakit isa lang ang move ng king sa larong chess? Hindi isa lang ang move ng king. Isa lang yung square na napupuntahan. Pero yung buong paligid niya, pwede niyang ikutan yun. Pwede niyang ikutan yun. Ngayon tatanong mo sa akin kung ano dahilan. Wala, tatanungin natin yan ngayon doon sa gumawa ng laro. Pero hindi naman na natin matatanong yun kasi malamang sa malang. Obvious naman siguro, sobrang tanda na ng laro na yan. Patay na yun. Diba? Pero alam mo, sa akin basic kasi ang principle eh. Hindi naman kasi ako personal kung ako halimbawa tatanungin mo, bakit konti lang yung kilos mo, Chester? Bawa, konti lang yung kilos mo. Kasi mas malaki yung nagagawa ng pagsasalita ko. Every time magsasalita ako, may mga taong sumusunod sa mga bagay na sinasabi ko. Ganon din naman ang hari. 'Di ba? Ang kawika ang Tagalog nga, ang utos ng hari hindi mababali. So hindi mo talaga mapapalakad ng kilos ang hari. Bakit? Kasi sa mas madalas na pagkakataon, tapos na siya doon sa panahon na kilos. Siya na ngayon, utos. Bakit? Kasi alam niya kung ano magiging ending ng mga bagay na inutos niya. Alam niya magiging repercussions nun pag sumablay siya. Meron na ngayon siyang enough na authority. Ilan sa'yo? Takbo ka ng rice, brother. Isang order ng, tapos isang extra. 135 lang.
Okay, sige. Yun muna sagot ko ron, pansamantala. Next question. Ayan. Ang dami nagtatanong nito, pero ang tanong ito ni Agape. Sabi Ano? niya, Agapa. Agape. Sorry. Hindi ko nag-realize. Oo nga, no. Tanong niya po, for the one and only Chichester, for you po, sir, ano po ba ang true love? Ikalawang Korinto, Kapitulo 13, kung di nagkakamali. 13:1 patuloy. Yun ang totoong pag-ibig. Yung totoong pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Pag-ibig ni Kristo sa Ama niya. Pag-ibig ng tao sa Diyos. Yun ang totoong pag-ibig. Yun talaga yung totoong pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na may halong kantutan. Mga tao, hirating-hirati niya sa pag-ibig na may halong kantutan eh. Nahulog pa yung 5 piso. Ayun. Mga tao, hirating-hirati dyan sa pag-ibig na may halong kantutan eh. Unahin nyo muna kaya magulang nyo. No? Kung sino yung nagpalaki sa inyo, hindi naman ibig sabihin ng magulang eh, kung sino naglabas sa inyo galing sa poke nila eh, diba? Pwedeng ang magulang mo yung kung sino man yung nagpalaki sa iyo mula sa pagiging bata. Kasi ang mga hayop, may mga ibang mga hayop katulad ng manok na paglalabas galing sa pagka-itlog, okay lang, okay na siya. Diba? Pwede na siyang mabuhay on his own. Tutuka-tuka lang yan, ganun, tas kusa na siya lalaki. Pero ang mga tao, it will take you approximately 16 to 18 years bago ka pwedeng pakawalan sa mundo. So kung sino man yung nag-alaga sa'yo for 16 to 18 fucking long years, mauna mo kayang ibigin muna yun, di ba? Mauna mo muna kayang ibigin yun. Ibigin mo kaya muna Diyos, hanapin mo kaya muna mga utos niya. Ibigin mo rin naman ang Panginoon mong Diyos, alalahanin mo rin naman ang Panginoon mong Diyos sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw. Yun ang sabi sa Biblia eh, di ba? O ngayon, mauna kayang hanapin mo muna ang Diyos kaysa umibig ka ng kung sino-sinong hindi kilalang mga tao tapos ang hinahanap mo ay kantutan. Tang-inang yan. Kanino to? 200? Sa kanya po. Okay, brother. Thank you very much. 200 din kay brother. 200. Magkano sukli? Ilang kanin sa'yo? Isa lang po. Isa lang? Okay. Sige, ang brother. Okay. Sige. Kasi baka ang hinahanap nyo sa akin ay yung romantic type of love. Marami kasing iba-ibang klase ng pag-ibig eh, diba? Merong 7 yan eh, 7 kung di ako nagkakamali, o 6 sa marami yan, meron eros, philia, agape, at marami pang iba pa. Maraming iba-ibang klase ng pag-ibig. Ako, ito suggestion ko sa inyo, you would want to research all of those types of love for you to be able to practice all of them combined. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, sir. Tanong Siyempre. naman Thank po you. ito ni Otits Pablo. Boss, masasabi mo po kay Makagago? Wala, okay lang naman siya. Happy naman siya. Isa sa mga bagay na na-enjoy ko tungkol kay Makagago, yung pagka nakikita niyang mali, yung paraan ng pagkita ng isang tao, binabanata niya talaga ng gusto. Yun ang napansin ko. Ang tawag niya doon, bumubukol. Diba? Pag mali yung paraan ng paghahanap buhay o pagkita ng pera ng isang tao na whether it be illegal or abusive, yung binabanata niya talaga ng gusto yun. Yun napansin ko kay Makagago. Pag mali yung paraan ng pagkita ng isang tao, binabanata niya ng gusto yun. Pero generally, bumabanat lang talaga siya sa mga ganong klase ng tao. Yung wala sa lugar yung paraan ng paggawa nila ng pera. Yun ang napansin ko sa kanya. How I wish, yun lang talaga wish ko. Kung makakahiling ako sa'yo, kung maaari, huwag ka na mag-promote ng sugal, bro. Diba? Para asin talagang truest form of yourself, diba? Kasi, syempre, obviously, diba? You would want to have yun narinig ko sa kanya eh. Gusto niya magkaroon ng maayos na Pilipinas eh. So, it sounds to me like parehas kami ng advocacy. Pero ngayon parang ang dating nag-i-invest pa siya sa sarili niya pagdating sa finances kasi nagpo-promote pa rin siya ng sugal eh. So, malaki ngayon ang pera sa pagpo-promote ng sugal kasi ang offer sa akin sa mga halos kulang-kulang 2 milyon eh. Pero hindi ko chinatsaga eh. Ang request lang sa akin, magla-live lang ako 1 oras 1 gabi. Halos 2 milyon ibabayad sa akin. Gabi-gabi, Lunes hanggang Linggo. Medyo mahabang oras yun. Pero gabi-gabi rin naman ako nagla-live dito eh, 'di ba? Pero hindi ko kinakana kasi alam mo yun, I already have enough for myself. Meron na ako sobra para sa sarili ko. Hindi lahat ng pera kailangan kainin mo. Yun ang isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko. Hindi lang bilang influencer kundi bilang tao in general. Kasi nakatikim na ako ng masamang pera in the past. Diretsahan, hindi lahat ng pera kailangan kainin mo. May mga masamang pera na oo, masarap ang halaga niyan, masarap ang lasa niyan. Bakit? Kasi ang sabi rin ni Solomon, yung ninakaw na tinapay at tubig, masarap. Masarap daw yung ninakaw na tinapay at tubig. Pero at the end of the day, nothing beats a clean conscience. Nothing beats a clean conscience. Ngayon, am I saying that I have a clean conscience? No, pero I'm trying. Diba?
Ngayon, yun ang nakita ko rin kay Makagago. Isa na lang ang banto niya eh. Tanggalin niya lang yung pagsusugal sa sistema niya. Okay na siya, good shit na siya eh. Panalo na yun eh. Kasi nakikita mo, 'di ba? So inaamin niya na mali talaga yung pagsusugal, ganun, 'di ba? Inaamin niya rin na mali yung paraan niya ng pagkita ng pera tungkol sa pagsusugal. Yun, na-appreciate ko. At least umaamin siya. 'Di ba? Pero overall, ang binabanatan ni Makagago, yung pansin ko, ang binabanatan niya sa social media, yung mga taong sablay pagdating sa paggawa ng pera kasi either illegal o abusive yung paraan ng paggawa ng pera. Yun ang napansin ko sa kanya. Good shit yun. Alam mo, importante yung mga katulad ni Makagago sa internet. Kasi yung mga siraulo sa social media, nagkakaroon ng takot ngayon sila na putang ina ka. Pag gumawa ka ng kagaguhan, andyan ang Chester, andyan ang Makagago, andyan ang iba pang mga social media na influencer na talagang kumakana talaga at bumabanat ng mga siraulong influencer din. Yun ang sagot ko ron. Sir Charles, pwede po ba tayo lumipat kasi mababasa yung phone? Tapos mag-auto-touch po siya. Sige. Opo, nababasa yung phone. Sorry. Sige. Tara, lilipat daw tayo kasi medyo maambon eh. Hindi. Gusto mo lagay mo na lang dito. Hindi. Mababasa ka pa rin eh. May init naman po. Okay. Babasa ka pa rin. Okay, sige. Lilipat tayo ng Baguia. Lipat muna tayo ng konti. Saan ba tayo pwesto? Dito na lang sa Ikot-ikot tuloy tumbong natin ngayon. Ganap tayo ng pwesto kasi umuulan eh. Maambon. Okay. Wait lang po, sir, ha? I-flip lang po natin yung camera. I-flip, ikaw yung nakita. Di pa, nakatutok na nga po sa'yo. I mean, i-flip ko na ganyan. Yan na. Ikaw na. Okay. Sige. Okay, maganda. Ayos. Sige, okay. Ayos yan. Okay, next question. Ayan, sir. Tanong kanina ni Oscar. Wakan ko na lang to ha. Medyo malikot lang yung camera. Tsagayin nyo na lang ha. Kasi medyo umuulan eh. Syempre, ako naman babasahin yung sekretary ko eh. Hello, sir. Hindi, kasi isipin mo, akala mo parang ang dating eh. Sige, magmamalasakit. Kanino motor yun? Kanino motor yun? Usog na lang, may kisuyo. Brother, tulungan mo na lang, usog yung motor. Hindi natin alam kung kanino yun eh. Ayan. Okay, sige, go. Tanong ni Oscar, thoughts mo daw about sa reincarnation at naniniwala ka daw po ba? Hindi ako naniniwala sa reincarnation eh. Kanino ba? Usog nyo na lang. Hindi ako naniniwala sa reincarnation kasi it defeats reality. Yun ang palagay ko rin sa reincarnation. Hindi ako naniniwala sa reincarnation. It defeats reality. It defeats reality. So yun, hindi kasi ako nakakakita ng sense sa Hindi ako nakakakita ng sense sa reincarnation eh. Anday lang kasi di mo, okay sige, so uulit-ulit, tapos ibang being naman. Pag bumubuti ka, umaangat ka bilang being. So dapat pagdating sa tao, mas mabuti ka na, di ba? Ganun ang labas nun. Pero hindi ko magets yung konsepto na bakit pagdating sa tao parang sumasama yata. Hindi ko magets yung konsepto. Bakit pagdating sa tao parang sumasama yata. Tapos isa pa, yung konsepto na bakit dito lang tayo sa mundo nagpapaikot-ikot? Sa dami ng planeta sa universe, ba't dito lang tayo nagpapaikot-ikot? Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan po, sir. Tanong naman po ito galing kay Gambol Elasha. Boss, anong advice mo sa mga relasyon with separated man with kids? Ano na? Ano daw po masasabi mo sa relasyon with a man with separated kids? Separated kids? May karelasyon siya pero separated daw siya tapos may anak pa siya. Ulit-ulit. May karelasyon po siya. Kasi. May karelasyon po siya pero separated daw po siya at may anak In case hindi nyo alam, may pangyayari kasi dito, hindi ako masyado na medyo nadidistract ako ng Baguia eh. Hindi sa customer yun May police mobile, tapos may ambulansya, at may kung ano-ano pa, tapos may daming pangyayari ngayon. Pakita mo nga to. Makakita nyo lang kung gaano karaming pangyayari dito. Sa daming pangyayari ngayon. As in, medyo nadidistract ako ng Baguia kasi may nagsisigaw sa paligid. Sa kung saan-saan ang gagaling yung sigaw eh. So, okay, sige, go. Next. Ayan po. Separated kids. Ano ibig sabihin separated kids? Separated siya, tapos separated din siya sa kids niya. Wala na may iba mga advice eh. Makipag-ayos kayo. Kung hindi nyo kaya makipag-ayos, galingan nyo na lang sa buhay nyo. Wala naman kasing ibang option eh. Ano pa ibang option? Diba? Ano pa ibang option bukod dun sa galingan mo o makipag-ayos ka? O pagsabayin mo na, galingan mo habang nakikipag-ayos. Yun ang suggestion ko sa inyo. Ayan. Tanong naman po ito ni Jun Jong Aurelia. Boss, mas mabuti po bang hindi bumoto kasi mauulit lang naman din yung cycle ng poverty at corruption sa Pilipinas? Hindi, ako suggestion ko bumoto kayo. Yun ang suggestion ko sa inyo. Ako suggestion ko talaga sa inyo bumoto kayo. Bakit? Kasi, tingnan mo, isipin mo, hindi ka boboto.
poverty, etc. Ang mangyayari dyan, magre-reklamo ka lang din eh. Bumoto ka man o hindi, magre-reklamo ka. Eh di bumoto ka na lang, baka sakaling yung kandidatong gusto mo pa, yung maupo. 'Di ba? Yun ang suggestion ko sa inyo. Bumoto ka na lang kaysa, brother, hello. Bumoto ka na lang, baka sakaling yung kandidatong gusto mo ang maupo. So alam mo ng corrupt, pero at least, 'di ba, you get to choose whoever leader you want for the country. Yun ang sagot ko ron. Taka na, nakita nyo naman eh, 'di ba? Alam nyo na nga ang corrupt yung mga nauupo eh. So, all the more na dapat kang bumoto nung alam mong hindi corrupt. Tangin na naman, di ba? Alam mo na nga ang corrupt yung mga nauupo eh. Tapos yung matinong gustong umupo, hindi mo naman sinusuportahan. Di ba? Ayaw mong bumoto. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Joel Mendoza. Boss, tanong ko lang, bakit kayang ilibre ng gobyerno ang pagkain ng presyo sa pulubi, hindi? Oo, naririnig ko yan noon pa. Yung pulubi kasi may kapasidad kasi na kumita o manghingi. Pero yung mga preso, paano? Diba? Ano gagawin sa mga preso? Eh meron naman tayong DSWD, diba? Meron din naman tayo ritong mga ampunan para sa mga pulubi. Meron tayong mga ganyan dito sa bansa. Parehas na gobyerno at saka non-profit organization. Meron tayong mga ganyan dito sa Pilipinas. Eh ngayon, ang bottom line nun, simple. Yung mga nakakulong kasi wala namang kapasidad kumita ng pera yun, maliban na siguro bigyan na sila ng trabaho doon sa loob. Diba? Pero ang bottom line nun, yung mga nandito, nasa labas, merong kapasidad na kumita ng pera. Yung mga nasa loob, wala. Yun ang dahilan nun. Tanong naman po ni Lancel Tesorero. Yeah. Wala na. Balik na tayo dito. Wala na ulan. Boss, meron pa daw po ba? Meron pa. Dadayo kami ngayon. Wala na tayong gulay. Walang gulay? Yes po. Okay. Wala daw gulay. Pero ano pa meron? may karne at saka taba pa naman tayo. May karne at saka taba pa. Pwede. Sige, punta lang kayo rito. Meron pa daw. May karne at saka taba. Pero yun nga lang, just to set expectation, wala lang gulay. Yun ang sagot ko ron. Sige, go. Punta lang kayo rito. Nasa mahabang parang barangay hall kami. As in, literal harap talaga to ng barangay hall kung saan nagkakagulo ngayon yung kung sino-sino dun sa paligid. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Rexy. Saan po ba kayo sa sorry po sir. Saan po kayo sa Angono? Andito kami sa mahabang parang barangay hall sa Angono Rizal. Mahabang parang barangay hall, Angono Rizal. Tanong naman po ito ni James Gabriel. Boss, hanggang anong oras kayo bukas? From Cavite po kami, on the way kami kasama namin yan si Lancel Tesorero at Paulo Abaya. Hanggang alas 3. Siguro baka hanggang alas 3:30. Sige, extend ako ng Baguia. So siguro naman sa isang oras makakabiyahe na kayo mula Cavite papunta rito. Kung pupunta kayo ngayon, sige, antayin ko kayo. Kung pupunta kayo dito, Pabukas na ka lang. antayin ko kayo. You just have to make sure na pupunta talaga kayo. Sige, go next question. Tanong naman po ni Wandat. Boss, nabuntis GF ko pero LDR kami. Anong gagawin ko? Bakit kasi ang haba-haba ng titi mo? Meron pa po. Meron pa. Yung nga, wala ng gulay. Wala Pero pong meron gulay. pang karne. May karne at saka taba pa. Magkano? 120 lang to. Sinigang na baka. Ito ang pinakamasarap sa buong Rizal. Sir Chess. Sinigang na baka, brother. Mas masarap to kaya sa pares. Walang gulay yung pares. Sige, next question. Lighter daw po pabukas. Ha? Paano pabukas ng kalan? Sige, next question. Go. Yan, tanong naman po ito ni DPT Republic. Idol, ethical ba na magsinungaling para ikakaligtas ng tao kahit alam mo na mali? Merong mga bagay na hindi mo talaga dapat sabihin. It doesn't necessarily follow na pagsisinungaling. Merong mga bagay na pagtatago. Diba? Hindi naman pagsisinungaling. Kasi ang pagsisinungaling, deviation from the truth. Diba? Pero omission, it doesn't necessarily have to follow na pagsisinungaling yun. Diba? O meron din namang mga pagsisinungaling na ikakabuti ng tao in general. Diba? Halimbawa, parang bata. Diba? Masarap to, nak. Alam mo naman sa sarili mong gamot yun, tapos hindi masarap. Diba? Inuuto mo minsan yung bata eh. Wala ka naman choice, kailangan. Diba? Mga ganun, something to that effect. Alam mo, ang importante kasi doon, yung reason behind. Ano ba reason behind? Diba? Tapos, ano repercussion ng actions? Yun ang sagot ko ron. Medyo umuulan na naman ulit. Balik ulit tayo doon. Touch na naman po yung phone. Sige. Wait lang, sir. Balik ulit tayo dito. Ayun. Sige. Medyo umuulan lang ng Baguia. Pagtsagaan nyo lang muna. Okay. Okay. Ayan.
Ang cute nitong isla naman dito. Point of view mo sa TikTok. Tanginang yun. Kita yung butas ng ilong mo. Hindi naman po kita yung phone mo, tapos kita ka rin, nakaupo ka ng ganyan. Okay, sige. Ay, tanong po ni MC Lovin, Idol, ba't di na kayo nagko-content nung parang dati? Ko-content pa rin, paminsan-minsan na nga lang. Kasi may project ako ngayon eh, di ba? So nakikita mo yung project ko ngayon. Ito ngayon yung project ko ngayon. Yung, Nakabayad daw po siya, sir. Ayun. Ilang order to? Dalawa order tapos dalawa extra rice. Dalawang order, dalawang extra rice. So, bali, 240, 270. Yun, okay. 300, 270. So, ang sukle, 30 pesos. Sige, go. Next question. Tanong ni Kyle Vicario. Tanong po ito ni Kyle Vicario. Tanong po niya. Si Kyle pala to. Nababasa po ba ni Satanas ang isip ng mga tao? Hindi niya nababasa ang isip ng mga tao. May pattern nga lang talaga na sinusundan ng mga tao. So yung pattern nakikita niya. Pero yung mismong iniisip ng isang tao, hindi niya nababasa. Bakit? Kasi merong isang talata sa Biblia nakasulat sa unang Pedro, kung di ako nagkakamali, na ang sabi, mag-ingat kayo maging mapagpuyat, kayo maging mapagmasid. Ang inyong kaaway na dyablo ay gumagala, humahanap ng masisila. Hindi naman gagala yun para humanap ng masisila kung alam naman na niya kung sino yung eksaktong masisila dahil alam niya kung ano iniisip ng tao. Di ba? Kaya nga binigyan tayo ng special room inside ourselves, di ba? Binigyan tayo ng special room. Ikaw lang mismo, dun sa sarili mo, makakausap mo ang Diyos nang hindi naririnig ng kaaway. Binigyan ka ng special room sa loob ng isipan mo. Kaya nga ang sabi, merong isang talata kay Mateo na ang sabi, pagka ika'y mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Ang mga tao merong sariling silid. Meron silang sariling room inside their heads, inside their hearts. Na ikaw lang at yung Diyos lang ang magkausap dun. Wait, ang puso na. Sige lang, go. Nangangalay ka eh. Yun, ang sagot ko ron, hindi nababasa ni Satanas ang puso ng tao. Kasi hindi siya gagala para humanap ng masisila kung alam niya na eksakto kung ano iniisip ng tao. Brother, thank you. Yun ang sagot ko ron. Ayos, ano? Meron ba kayo narinig na influencer na may ganyan? May talata, no? Alam mo, swerte nga eh. Hindi ko man naaalala eksakto yung mga numero ng mga talata. Naaalala ko eksakto kung ano sinabi dun sa talata. Suave. Yun ang swerte ko, swerte. Tapos ang malupit pa tong swerte ko, hindi ko, saan galing to? Sukli sa kanin. Saan galing? Sukli sa kanin, okay. Hindi ko rin alam kung paano yun, kasi alam ko mahina kasi memorya ko. Yun na alam ko, mahina memorya ko. Hindi ko nga maalala ko anong huling kinain ko kahapon, bukod sa sinigang eh. Yun ang alam ko, mahina memorya ko. Ang dahilan kung bakit nakakapag-cite ako sa inyo ng mga pinagsasabi ng kung sino-sino kasi mga ilang ulit kong binasa, mga ilang ulit kong pinakinggan. Pero swerte ako kasi hindi ko man maalala yung mga eksaktong numero ng mga talata sa Biblia. At least naaalala ko yung eksakto kung paano sinabi, ano sinabi, yung pagkakasabi. Minsan nga pati kudlit at saka tuldok naaalala ko eh. Naalala ko sa pag pinapabasa mo ako ng talata, ikaw pa nagko-correct sa akin minsan. Oo. Pinapabasa ko sige minsan ng Biblia. Tapos babasahin niya na malakas. Tapos yung, alam mo yung, minsan may mga pagkakataon mali basa niya. Naririnig kong mali yung basa. Kasi alam ko kung ano eksakto nakalagay doon sa talata. Hindi yun yung nakalagay na narinig ko sa pagkabasa niya. Yun, sige next question. Tanong naman po ito ni Ningas JP. Mulan pa ba? Ambon. Mulan pa, no? Okay, sige. Next question. Sabi niya, Boss, tama ba na tawaging Papa Jesus si Jesucristo na anak ng Ama nating lahat? Merong talata kay Isaias na tatawagin siyang walang hanggang Ama. Meron nakasulat na ganun talata kay Isaias, tatawagin siyang walang hanggang Ama. I don't think there's anything wrong with it. Bukod dun sa isang talata, napalagay ko hindi naman nagkokontrahan kasi ang sabi ni Kristo, ako ang tangama ay isa, diba? Merong isang talata, huwag ninyong tawaging Ama ang sino man tao sa lupa. Sapagkat isa ang inyong Ama, siya na nasa langit. Wala naman nasa lupa si Kristo eh. So palagay ko hindi naman nagkokontrahan yun dun. No? Nagme-make sense ba ako, Pilipinas? Taka na, no? Na-realize ko, ngayon ko lang na-realize yun, no?
Minsan may mga ganong realizations ka eh. Kasi alam mo kasi yung mga nakasulat sa talata eh. Pag alam mo yung mga nakasulat sa talata, makakahabi ka ngayon ng mga bagay na logic dun sa mga talatang nabasa mo na nagme-make sense eh. Nakasulat yung kay Isaias, tatawagin yung pangalan niya, walang hanggang ama. Nakasulat yun eh. Tapos, sabi naman ni Kristo, huwag ninyong tawagin ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama, siya na nasa langit. Eh sabi rin naman niya, ako at ang ama ay isa. Tapos wala naman na siya sa lupa. Oo. Di ba? Kita mo? Kita mo, no? Nag-make sense, no? Nag-make sense. Yun ang sagot ko ron. Tanong po ito ni Papa Jack. Boss, ano pong gagawin ko? Nakikipag-sex ako sa iba't ibang lalaki. Lalaki din po ako. At ngayon po ay may AIDS ako. Ano po kayang dapat kong gawin upang hindi ako mapahiya sa social? Social media? O sa society? Social, pero mukhang society po ito. Maganda yung tanong mo punta ka ng, hindi ko alam kung RITM ba yun o San Lazaro. Meron silang gamot para sa, hindi pala gamot yun. Meron silang maintenance para sa AIDS. Meron silang maintenance. Para mabuhay ka ng mahaba, mag-maintenance ka. And you can live your full life. Mabubuhay ka pa rin ng buo yung buhay mo. You just have to make sure that you're, I will say, you are, responsible enough. Responsable ka sa sarili mo na regular mong tinitake yung gamot. Hindi pala gamot, yung maintenance. Tapos, responsable ka rin sa society na tigilan mo yung pakikipagkantutan sa kapwa mo lalaki. Bakit? Kasi alam mo na nga may trouble eh. 'Di ba? Makakahawa ka ng kapwa-tao. You can still live a full life. Magme-maintenance ka nga lang. Huwag mo nang gayahin si Freddie Mercury. 'Di ba? Kasi si Freddie Mercury, kung hindi nyo alam, AIDS din naman ang kinamatay nun eh. Pero ayaw niya kasing mag-maintenance eh. So namatay siya early stage. Less than 40 o less than 50 years old. Malapit lang sa 40 years old. Hindi ko nga alam kung tumungtong siya ng 40 eh. 'Di ba? Pero if you want to live a full life, you are welcome. Kasi at the end of the day, wala namang hahatol sa'yo sa bagay na hindi naman alam ng mga tao eh. Diba? Kung hindi alam ng mga tao na may AIDS ka, yun, you're welcome na wag nang sabihin sa mga tao yun. Pero, kailangan maging responsable ka na inumin mo talaga yung mga gamot, yung mga maintenance meds mo na pinapainom sa'yo ng doktor. Huwag kang burara. Bakit? Makakahawa ka ng kapwa-tao eh. Diba? So yun, tapos tigilan mo na yung pakikipagsiping sa kapwa lalaki. Tigilan mo na yun. Kasi doon mo nga nakuha yun eh, tapos tuloy-tuloy ka, diba? Andyan naman ang porn eh. Huwag ka nga lang masobrahan. Alam mo, in everything you do, practice moderation. Maging moderate ka lang, practice moderation. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Joffel Bautista. Pinapayagan po ba sa Quran ang pagkakaroon ng multiple na asawa? At sa Quran din po ba si Solomon? Di po ba nagalit ang Diyos kay Solomon? Bakit po pinayagan pa rin ng Sharia court ang pagkakaroon ng maraming asawa? Ganito, pinahihintulutan lang. Pero hindi yan pinopromote na parang katulad ng sinasabi ni Bugoy. Hindi ganun yan. Ngayon, sa Sharia court kasi, ipinagpapaalam pa yan. May mga requirements para ka makapag-asawa ng marami sa Sharia court. Isa sa mga requirements, yung kailangan, kaya mong sustentohan pare-parehas, equal yung sustento. Bumili ka ref, ganito kalaki, bilang mo rin yung isa. Tumatlo ka, umapat ka, bilan mo sila. Bumili kang TV, bilan mo lahat. Bumili kang bahay, bilan mo lahat. O kahit pa paano, iba-iba ng palapag. Pwede mong pagsama-samahin, bahala ka na. Pero kailangan, pumapayag ngayon yung una, yung pangalawa, yung pangatlo, na magkaroon ka ng isa pa. Kailangan pumapayag. Ngayon, kailangan, ipagpaalam mo rin sa Sharia court yan. So, hindi yan para katulad nung, alam mo yung ginagawa ni Bugoy na, hindi ko naman siya hinahatulan dun, pero kasi nagtuturo kasi siya ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos eh. Na as if para bang pinopromote ng Diyos yung pagpaparami ng asawa. Ang sabi nga sa Quran mismo, and I quote, kung hindi ka magiging justice sa kanila, kung hindi ka magiging hustisya sa kanila, mag-asawa ka na lang ng isa. Yan ang nakasulat sa sa Quran mismo eh. Yan ang nakasulat sa Quran. Pinapayagan yan kasi may mga travelers in the past eh. In case hindi nyo alam, may mga travelers, sa mga malalayong lugar sila nadidestino. Ngayon, kung malalayong lugar, syempre, pupunta sila sa ibang lugar, wala ron yung asawa nila. O ngayon, ano gagawin? Malayong lugar. Lalaki eh. Kailangan sumiping. Sino sisipingan? Alam nga namang iba-iba. Baka magaya ka ngayon doon sa isa pang nagtatanong na nagkaroon ng AIDS. Diba?
So ngayon, para hindi ka magkaroon ng ganung problema, you damn make sure na, 'di ba? Pwede kang mag-asawa. Basta pumapayag yung una. Yun ang pinakamahirap. Kunin mo yung approval ng una para magkaroon ka ng pangalawa. Tapos ang Sharia court, kailangan pumayag din. Tapos kailangan sustentuhan mo. Tapos kailangan mahalin mo pare-parehas, pantay-pantay. Yun ang mga requirements para makapag-asawa ka na marami sa Quran eh. Hindi sa laula Islam. Alam mo, kababasa ng Quran, na-realize ko hindi naman sa laula ang Quran. Hindi sa laula yung religion na Islam para tanga na papayagan sobrang daming asawa tapos alam mo yun, inaasawa na lang hindi naman pinapakasalan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Rexy. Sir Chi, ano ang best book para sa gustong matuto ng mag-invest, stock market at real estate? Meron akong nabasang libro eh. Pero yung kasi kwento lang yun eh. Pero nagustuhan ko talaga ng gusto yun eh. Yung parang turtle traders, parang gano'n ang dating. Ang kwento nung parang turtle traders, hindi ko maalala kung turtle traders ba yung libro na yun eh. Pero ang kwento nun, ang konsepto nun, merong dalawang trader na yung isa pinatutunayan na hindi daw niya kayang mag-cultivate ng mga traders. Yung isa naman pinatutunayan kayang ituro ang pagte-trade. Ngayon, yung naniniwala na kayang ituro ang pagte-trade, sabi niya, tuturuan ko ika ng mga tao na mag-trade na parang katulad ng mga pagong. Kung di ako nagkakamali, parang Turtle Trader yata yung pangalan yung libro na yun. Nakalimutan ko na pero ang ganda nun, tontuwa ako rin sa libro na yun. Pero I will say, in general, pag-aralan mo yung basics. Yung basics, makukuha mo naman sa YouTube eh. Mas madaling kunin yung mga basics sa YouTube kaysa kunin mo sa mga libro. Ang dahilan kasi boring talaga magbasa ng libro. Mas madali pang manood ng YouTube, manood ng mga, alam mo yun, yung mga documentaries, at saka yung mga pagtuturo sa YouTube ng mga actual na teachers, kaysa tsatsagain mo pang basahin sa libro eh. Ang dahilan kasi ang boring talaga ng libro eh. Sobra. Boring yung libro. Sinasuggest ko sa inyo na magbasa kayo ng libro. Pero kung mahina yung comprehension mo, tsagain mo na lang sa YouTube, tapos pag-aralan mo yung mga basics dun. Yung mga basics yung kailangan mo, importante yun. Matagal na panahon yan, hindi ganun kadali bago mapag-aralan yan. Kasi ako, inabot ako ng 2 taon bago ako gumastos ng totoong pera pagkatapos ko mag-aaral ng mga bagay na may kinalaman sa trading, sa forex at saka sa stocks. Inabot ako ng 2 taon bago ako gumamit ng totoong pera dyan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Marami naman na yan sa YouTube eh. Marami na. Kahit Google, marami ka na makukuha niyan eh. Sige, next question. Sabi ni Cece, Turtle Trader yun by Michael W. Covell. Ayun, Michael W. Covell. Naalala ko na, Turtle Trader. At tama, may mga ibang nagbabasa rin ng librong binabasa ko eh. Marami kasi akong libro sa bahay. Isa yun doon sa mga librong nabasa ko noon. Tinapos ko yung buong libro na yun kahit Sa bagay, nag-enjoy kasi ako ng gusto eh. Yun ang nakaka-enjoy sa mga libro eh. Nakaka-enjoy sa mga libro, yung kapag yung libro nagkikwento ng istorya. Hindi lang basta nagtuturo lang, tapos masyadong technical yung pagtuturo, nakaka-boring talaga yun eh. Pero yung Turtle Trader kasi, nakakatawang basahin yun. O yun, pwede doon ka muna magsimula sa Turtle Trader. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Lawrence Araguinio Espirito. Boss, paano mo nasabi na may awa ang Diyos? Kasi hindi pa niya tayo pinapatay pagkatapos ng unang pagkakamali ni Adan at ni Eva. 'Di ba? Tapos nilipol niya nga ang mundo pero nagtira pa rin siya. Sila Noe. Okay. 'Di ba? Tapos tingnan mo, pansinin mo, pag ang Diyos nagagalit, yumayanig lang yung lupa, banayad pa 'yun. Yumayanig lang yung lupa, yung tubig bumubugso sa lupa mula sa dagat. Banayad pa 'yun. Kasi isipin mo, pag nagalit ang Diyos, siya gumawa ng langit at lupa, kayang wasakin ang buong universe nun. So yung yumayanig na nararamdaman ninyo, at saka yung banayad pa sa pagkagalit ang Diyos, may awa pa rin ang Diyos. Hindi pa niya tayo pinapatay lahat eh. Yun ang sagot ko ron. Pwede naman yun eh. Masasama na ang mga tao, bla bla, okay. Bloop! Wasak ngayon yung mundo. Pwede naman gawin Jolin yung mundo eh. Pabanggain natin sa Jupiter tong putang inan to. Pwede naman yun eh, diba? Pwede yun eh. Pero tingnan mo, hindi ginagawa ng Diyos yun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Ningas JP. Anong masasabi mo, boss, sa mga pari na tinatawag na father kung nasa talata ay nakasulat ang ating ama ay ang Panginoon? Ayun nga, isang ang trouble yun. Kasi ang sabi nga ni Kristo, huwag niyong tawaging ama sino man tao sa lupa eh.
Yun, nakasulat ko, huwag niyo tawaging ama sino man tao sa lupa. Kasi yung mga apostol kasi, naalala ko kasi na hindi ko makakalimutan sa kababasa ng Biblia. Ang nakasulat, yung mga apostol, hindi nagpapatawag na ama. Ang tawag nila, kapatid. Kapatid na Pablo. Si Pablo, na kapatid sa, si Pablo na ating kapatid. Tapos si Timoteo, na kapatid. Tapos si Sostenes, na kapatid. Ay, puro mga ganun mababasa mo eh. Kapatid-kapatid na mababasa mo sa Biblia eh. Hindi father-father eh. Yun, hindi ko alam kung saan galing nga yun. Ang totoo, hindi ko talaga alam kung saan galing ang concept ng father-father. Kasi pag binasa mo buong Biblia, hindi naman sila nagpapa-father-father eh. Walang mga, Hudyo nun na father ng father, father ng father. Wala akong mabasang ganun eh. Ano mababasa ko? Kapatid-kapatid. Pero hindi father-father. Sige, next question. Tanong naman po ito, galing kay John Ernie Polancos Maraan. Boss, bakit Chichester ang name mo? Anong kwento behind? Bakit lagi ding lion at my crown yung picture? Curious lang po. Yung Chichester, apelido ko yun. Yun lang muna. Oh. Yun lang muna. Tapos yung lion na may crown, galing yun doon sa isa sa mga editors ko dati. Sabi niya, ginawa niya daw yun. Hindi ko alam kung totoo. Pero maganda naman eh. So, ayun. Galing sa mga editors ko dati, yung lion na may crown, nakaharap sa kanan. It symbolizes na pausog ka mula kaliwa papuntang kanan. Kasi ganun yung paraan ng pagsulat natin eh. Mm-hmm. 'Di ba? Pero siguro kung Islam ako, baka baliktad 'yun. Mula kanan pa kaliwa. Oo. Pero nasa Pilipinas kasi ako, nasa Metro Manila ako, tapos ang nakasanayan ko kasi dito, yung paraan ng pagsulat mula kaliwa pa kanan. So, ibig sabihin, pausad ka pagka pa kanan yung facing. Tapos, yung crown, it symbolizes na putong ng katwiran. Tapos, bakit leon? Kasi si Kristo yun, sa angkan ni David eh. Hindi nyo alam yun. Narito ang leon sa angkan ni David. Ang ugat ni David, ang supling ni David. Yun. Yan ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito, galing kay... tumawas. Naalala ko yung Ito, gusto niyo medyo mas malalim-lalim pa. Si Pablo, nung mamamatay na siya, tinihahabilin na kay Timoteo yung iglesia nung unang panahon. Mm-hmm. Ang sabi, pumarito ka ng madali. Kasi matanda na nga siya eh. Diba? So, naghahabilin na siya. Kumbaga, ipinapasa yung pamamahala noon, pamamahala. Tapos ang sabi ni Pablo, mula ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran. At hindi lang naman sa akin, kundi sa lahat din naman ng sumasampalataya. Something to that effect. So, merong nakasulat sa Biblia, putong ng katwiran. Kadalasan sa mga putong inilalagay sa ulo yan eh. Looking forward dun sa araw ng kamatayan ko. Ngayon, hanap ka ngayon ng ibang influencer na may ganyang klase ng mindset. Bahala ka na. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Trey Cholo. Sir Chi, magandang gabi po. Naniniwala ka ba sa konseptong may nabuhay na dinosaur? Oo, kasi may pruweba na sa Europe eh, 'di ba? Sa mga museo eh. May mga fossils. Oo, may mga fossils pa, 'di ba? Yung fossils, that's one thing, 'di ba? Pero iba pa yung mga buto kaysa sa fossils. Kasi meron ngang mga merong isang parang claw ng isa sa mga dinosaur dati na preserve ng husto over time. Okay, may pruweba eh. Siyempre, pagka may pruweba, 'di ba? Sensible naman yung pruweba, ang lalaki pa nga eh. Totoo 'yan. 'Di ba? Nasa mga museo, sa ibang bansa nga wala sa Pilipinas. Meron naman ngipin nasa National Museum. Meron tayong ngipin? Saan galing? Nahukay. Dito? Sa Pilipinas? Anong yun? Hindi ko lang po maalala kung ano po pangalan, pero meron po na sa National Museum. May nakuhang ngipin, tapos buto na maliit na galing sa dinosaur. Nakasulat po yun dun sa In case hindi nyo kasi alam, yung dinosaur kasi, hindi naman yan official na salita minsan panahon eh. It's coined by Sir Richard Owens. Galing yan sa dalawang Greek word na Denos at Saurus. Yes. Denos means lizard kasi ng dinosaur. Large. Oh, yeah. Saurus means lizard. So, Denosaurus.
Sir Richard Owens. Yan ang nag-coin yan. Yung salita na dinosaur. Yan ang sagot ko ron. Hanggang ngayon, meron pa rin namang mga lizard na malalaki. Di ba nakakakita namang Iguana. Oh, iguana. Tapos meron pang yung parang Galapagos lizard. Ay, hindi Yes, Galapagos. Hindi, tortoise yun eh. Yung anong tawag dito? Basta yung China. Meron yun. Hanggang ngayon, marami pa naman lizard na malalaki. Yung buhaya, technically, mukhang lizard din naman yun eh, di ba? Sige, next question. Interesting. Favorite topic ko dati. Muulan pa ba? Ambon na lang, sir. Okay. Delicates din. Ano sabi ng daddy ulan sa baby ulan? Ano? Ambon ba ako? Good evening! Sige, next question. Tanong naman po ito ng crush po kita. Boss, ano po bang mangyayari kung halimbawa hindi lahat ng tao ay hindi bumoto? Ano? Mali yung ano niya ng sentence niya, pero siguro ang ibig na sabihin, boss, ano pong mangyayari kung halimbawa lahat ng tao ay hindi boboto? Eh di walang mananalo. Lahat tay. Hindi naman mangyayari yun eh. Kasi yung mga mismong mga kumakandidato nga, bumoboto sila eh. Tapos syempre may asawa, may anak yun, boboto nila syempre yung kandidato nila. Oh yun. Hindi mangyayari yung kahit kailan. Pero kung lahat tay. Ganun lang naman yun eh. Tapos pag tayo, ulitin ulit. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Sai. Sir, anong masasabi mo sa 1 meal a day ni Michael Teodoso? Alam mo, nag-make sense yung 1 meal a day. Pero pagka lampas ka na sa 25-ish years old, mga 30 ganun pataas, nag-make sense yung 1 meal a day. Bakit? Kasi kapag ka naman tumatanda ka, hindi na masyado maraming pagkain yung kailangan ng katawan mo eh. Diba? Buo na yung katawan mo eh. Nakakuha ka naman ng energy galing sa pagkain na yun eh. Optimal na yung energy na yun, 1 meal a day, okay na yun eh. Good shit na yun. Jordan Peterson nga, kung di nyo alam, ang meal niya comprised of beef, salt, at saka water. Hindi siya 1 meal a day. Pero, hindi masaya yun. Suya yun. Siya rin mismo, sinasabi niya, hindi siya natutuwa sa pagkain niya eh. Pero, okay siya. Maayos yung katawan niya. Oh. Kaya, kung ang dahilan kung bakit mo gagawin yun, eh dahil, alam mo, meron kang gustong ma-achieve, eh, palagay ko that's okay. Kasi ako, may mga pagkakataon, 1 meal a day lang ako eh. Minsan nga, no meal a day eh. Di ba, naalala mo nandun pa tayo dati sa Maynila, sa kabila. Oh. No meal a day. No meal a day. Ingat, brother. Salamat ha. Daan-daan sa gaya. Ingat po. Ayan. Tanong naman po ito. Wala yung tanong. Ayan. Salamat sa pagbisita, brother. Balik uli. Sige, go. Lawrence Aranguino Espirito. Bakit tuwing Agosto laging natubo ang Nawala. Sorry. Nawala yung mga tanong sa dami nagtatanong. Nagpa-pop out na siya kusa. Ayan. Sabi ni Eliza Chanle, pakibasa naman Madam Gail, anong masasabi mo, Teacher Chi? Di ba kapag umaamin ng pagkakamali, kaakibat no ng pagbabago? Ngayon, aanhin naman ang pag-amin ng pagkakamali na makagago sa pagsusugal kung hindi naman siya magbabago. Palagay ko, Diyos na lang ang bahalang humatol sa mga ganun. Kasi lahat naman tayo merong ganyan eh. Diba? Lahat tayo merong ganyan. Lahat tayo merong mga pagkukulang. Lahat tayo may mga pagkakamali na hindi tayo willing baguhin. Lahat tayo merong ganyan. Kasi, tingnan mo, parang ako, diba? Inaamin ko na naninigarilyo ko. Diba? Eh, binabago ko ba? Nababawasan. Every now and then. Pero hindi mo nakikitang totally wala na talaga. Diba? Good evening, brother. Oh. Kyle. Sige, go. Tanong naman po ito, namumuro si Ningas JP. Nangyari. Tanong niya ulit, Boss, bakit nilikha tayo ng Diyos na magkakaibang itsura? May Asian, American, African, ba't di na lang iisa? Na-imagine mo ba kung mukha tayo mga penguin? Lahat magkakamukha. Na-imagine mo ba yun? Tapos cry, yung tinig lang nila yung iba-iba, tapos doon lang nagkakakilanlan. Magkakamukha sila, di ba? Ganun ba gusto mo? Magkakamukha tayo. Unggoy daw tayo para sa itsura. Hindi ko ma-imagine yun. Alam mo, gaya nga ng, may tanong na ganyan kay Soriano, tawa ako sa sagot eh. Sabi Soriano, ba't hindi ka tayo para sa mukha? Gusto mo para tayo mukha, para tayo mata, para tayo ilong, para tayo bibig, para tayo tangkad, para tayo ng kulay ng balat. So pag may nagnakaw, nahalo sa karamihan, ikaw yung magnanakaw, humarap siya sa salamin. Tawa ako dun eh.
Okay nga to eh. Ang ganda ng sistema natin. Iba-iba tayo ng mukha eh. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Mark Feller. Yeah. Lord, sino lumikha sa Diyos? Di ba dapat may pinagmula ng Diyos kasi imposible siyang sumulpot na lang bigla? Ang sabi ni Jim Rohn, ang ganda ng pagkakapaliwanag ni Jim Rohn dun. Trilogy, tri-age daw yan. Ang sabi niya, triangle. So, para masabi mo yung isang bagay in existence at may lumikha, kailangan mo ng time, kailangan mo ng space, at kailangan mo ng matter. Ba? So, time, space, and matter. Ba? Ngayon, pag tinanong mo, ang Diyos daw kasi nasa labas daw ng time, space, at saka matter. Ba? Kasi hindi naman siya materia eh. Pagka hindi matter, anong ilalagay mo? Pagka naman walang space, saan mo ilalagay? Pagka naman walang panahon, kailan mo ilalagay? Ang sabi ni Jim Rohn, nasa labas daw siya nun. Yun na narinig ko, sabi ni Jim Rohn. Kasi nagme-make sense naman yung sinabi ni Jim Rohn. Kasi ang Quran at saka ang Biblia ay sinasabi mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Haba nun. Oo, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. So, yun. Yun lang muna maisasagot ko ron. Kasi alam mo, tayo kasi, finite tayo, namamatay tayo. Tangina, hindi natin maintindihan yung infinite. Isipin mo, yun nga lang edad ng universe, hindi pa magkaintindihan. Ano ba talaga edad ng universe eh? Sabi, ayon sa Hubble Space Telescope, 13.5 billion years old na daw. Sabi. Pero nung nilaunch nila yung Hubble Space, James Webb Space Telescope, approximately nasa 26 billion years old na daw ang universe. Tignan mo, dun pa lang sa edad ng universe, di pa nga magkaintindihan eh. Yung pa kayang gumawa sa Diyos ang maintindihan natin. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito, galing kay Jake Sinda. Teka, kumpletuhin ko muna yung sagot ko ron. Kumpletuhin ko muna yung sagot ko. Kasi syempre, sigurado may mga ateistang nakikinig eh, diba? Sabihin, hindi naman nagme-make sense to si Chester. Oo nga, totoo. You may be right. Baka hindi talaga ako nagme-make sense. Pero ito nagme-make sense. Ayoko kasing sumugal na maniwalang walang Diyos. Mahirap kasi magpakasigurado sa bagay na hindi naman natin sigurado eh. Diba? Sigurado ka bang walang Diyos? Hindi. Sigurado ka bang may Diyos? Hindi rin. Pero mas safe ka na maniwalang may Diyos at gumawa ka ng mabuti at gumawa ka ng maayos na nagbabaka sakali ka kung sino man yung Diyos na ultimate yun, 'di ba? Na malamang isa lang yun o baka dalawa o tatlo, kung ilan man sila. Pero ang bottom line nun simple. Lahat ng mga religion sa mundo, ang sinasabi, gumawa ka ng mabuti, itago mo yung mabuting ginagawa mo, tapos, alam mo yun, sometime in the future, ganun, kapag siguro nagkita kayo ng Diyos, matutuwa siya sa'yo, baka ganun. Ako, I would rather, halos lahat ng religion, yun ang sinasabi, ako naman, ipapractice ko na lang yun. Na maniwalang baka meron kasing Diyos. Mahirap kasi magpakasiguradong wala eh, tapos hindi ka nag-invest sa kabilang buhay. Isipin mo na lang yung konsepto na naniniwala kang, hindi ako magkakasakit. Hindi ako mamamatay sa sakit. Bakit? Malakas yung katawan ko. Mag-ready ka pa rin ng pera. Kasi hindi mo naman nasasabi ilalabas ng bukas. Oo nga, baka hindi ka nga namatay sa sakit, namatay ka sa aksidente. Diba? Kasi wala kang pera. Good evening, brother. Good evening. Okay na to? Hamilitasa, oo? Basta? Okay. Dito kami ngayon kasi Good evening, brother. Dito. Ayos na ako. Nakita ko na kayo. Parehas tayo ng buhok eh. Kami live, papunta dito sa akin. Pa kaya? Wala na tayong gulay Ay! Walang gulay. Wala na. Naubos na. May sili pa naman. Yun. Tanong naman po ito, galing kay Jake Sindak. Bakit, boss, walang nakasulat sa Biblia na may dinosaur? Meron. Baka hindi mo lang alam kung saan babasahin kasi may nakasulat sa Biblia. May mga malalaking hayop sa dagat eh. Diba? Nakasulat yun sa Biblia eh. Diba? Ginawa niya ang mga hayop sa dagat, malalaki at maliliit. O di may mga malalaking hayop sa dagat. Meron din malalaking hayop. May mga malalaking hayop din sa lupa. Pero hindi mo talaga mahahanap sa Biblia yung salitang dinosaur. Kasi bagong salita lang yung dinosaur eh. Libong taon na yung pagkakasulat sa Biblia eh. Yung term na dinosaur, bago lang naman eh. Bago lang yan eh. Yung term na dinosaur, wala pa nga yatang 1,000 taon yung term na dinosaur eh. Yun ang sagot ko ron. Sinulat yung Biblia sometime around 3,000 years ago. Simula kay Moises eh, diba? Kunin lang natin yung kanin. Sige, medyo dumami na nakapiraso yung tao.
Ayan tama sabi ni Nabs GL, better be safe than sorry. Mas maigi na sa aking maniwalang may Diyos kaysa wala. Mas safer ka ng kapiraso dun kasi pag naniwala ka may Diyos, alam mo yun, mag-i-invest ka sa kabilang buhay. So kung wala mang Diyos, edi okay lang kasi, di ba, hindi na importante kung gumawa ka na mabuti o gumawa ka na masama kasi wala naman Diyos So wala rin kabilang buhay. Pero paano kung meron, tapos hindi ka nag-invest dun, tapos pagdating mo ngayon sa kabilang buhay, sasalubuhin ka ngayon, sabihin sa'yo, surprise bitch! Mahirap Mahirap Ma-surprise motherfucker ka dun sa kabilang buhay, putang ina mo, sayang. Di ba? Sayang. Sana pala, nanigurado lang tayo, buhay pa tayo. Mahirap magpakasigurado, hindi, walang Diyos, tapos kinumbinsi mo pa ibang tao na walang Diyos. Yun ang mahirap Sayang, walang gulay. Wala nang gulay, naubos na kasi. Pero dun sa mga papunta rito, sige, antayin ko kayo. May pupunta daw kasi dito galing ng Laguna Hello, good evening everyone. Okay, sige. Tanong naman po ito, galing to kay Eliza Chanle, yung siya nagsasabi na bakit magkakaiba na yung tsura. Gusto ko sanang i-end na yung live. Sige. Okay, sige, last question. Sabi niya, Last question tayo. Sabi niya, ang unfair naman kung ganun, ang ganda at pogi ng iba, ang iba naman ay pangit, di pantay-pantay ang antas na kagandahan. Alam mo, ang nagsasabi lang naman ng pogi at maganda, yung uniqueness ng isang tao Nalilito lang kayo. Yung uniqueness ang nagsasabi ron. Kasi tignan mo. Sige, pangit ang mga Bisaya para sa mga taga Maynila. Pero magaganda mga Bisaya pag Amerikano kausap at European. Totoo. Di ba? Totoo. Ngayon, pangit ang mga European pag mga kapwa European nila. Pero para sa atin, magaganda at mga pogi sila. Di ba? Yung uniqueness ang nagsasabi nun. Kung gaano ka-unique yung isang tao dun sa isang lugar. Pagka common yung mukha mo, hindi ka talaga maganda. Ganon ang labas nun Pag common yung mukha mo, hindi ka talaga maganda, hindi ka nag-i-stand out Pero pag unique yung itsura mo, nag-i-stand out ka. Nakita mo yung konseptong ganon? So yun, ang sabi nga nila, beauty is in the eyes of the beholder. The sooner that you've realized that beauty is in the eyes of the beholder and you think that you're ugly, then you're probably in the wrong place. Yung sabi yun. Ako, simple yung konsepto. Galingan mo na lang sa buhay. Kasi, it doesn't matter na kung pogi ka o maganda ka. Pag resultado ka, pag matalino ka, you can convert that into money. You can convert that into power. You can convert that into fame. And everything else in between, you will gain people's love and respect. Yeah. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.